pananampalataya. Magsimula po tayo sa ikalawang pagkasa. Sinasabi ko sa sulat sa mga Hebreo na ang pananampalataya ay ang katibayan, ang basihan na ating po pag-asa. Kahit hindi pa namin nakikita ang ating inaasahan, mananalig na tayo na hindi buka ang ating inaasahan dahil sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ang nagbibigay ng katiyakan at katotohanan na tayo ay kailangan asahan. At ang ibigay po ng mga halimbawa ay si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah. At ang iba pa ng mga dakilang ama at ina natin sa pananampalataya. Kung tinignan po natin ang nangyari kay Abraham at kay Sarah, malinaw po, may itinangako ang Diyos sa kanya. Itinangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah na sila ay magiging mga magulang, lalo na si Abraham, ama ng napakaraming mga anak. Pero kung alam na natin ang kasaysayan ni Abraham at Sarah, itong itinangako ng Diyos. Parang imposible, hindi makatotohanan. Matanda si Abraham at si Sarah, bukod sa may edad na rin, ay sinasabi na baon. Paano magiging totoo? Hindi ba nagbibigay ang Diyos ng tinatawag natin false hope? Meron na talagang pag-aasahan si Abraham at si Sarah. Siguro kung naging piloso lamang si Abraham, baka sabihin niya sa Diyos, Panginoon, maraming salamat sa iyong pangako. Hindi nga kami makaisang anak. Ang pangako mo anak na napakarami. Sa isang akin na napakarami. Paano kami makakarami para wala ang basihan? Kung ibibigay mo, meron ba kami talaga makakasahan? Pero, nagkakawala ang isa na, si Isa. Totoo pala, may makakasahan. Pero nung dumating na si Isa, ano naman sabi ng Diyos? Abraham, ialay mo ang iyong anak. Ito naman si Abraham, sumunod, ialay na kanyang anak, ginamit siya, at sa akmang pagta ng siguro ng kapatid, ang anghel ng Diyos na ang pumipili sa kanya. Kung ating tatanungin, ito ba ang sinasabi ng Diyos ay dapat asahan? Ang ganda po ng sabi ng ikalawang pagkasa. Si Sarah at si Abraham nananalig sa sinabi ng Diyos dahil ang nagsasalita ay ang Diyos. Yan po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang kabukasan sa Diyos, ang pagtubod sa Diyos, at kahit na ang kanyang mga ibang salita, para lang kahirap tanggapin, kahit ang kanyang mga ibang
ang mga sinasabi at pinapangako ng Diyos ay laging logical. Hindi po. Sa banda